Team Shaz, this is part 2 of our Vietnam trip. At kung hindi nyo pa napapanood yung part 1, ay scroll nyo na dahil nandun ang tips at ang budget kung magkaano ba ang nagastos namin sa may mga planong pumunta ng Vietnam with the family. Sa part na to ay meron kaming area na hindi napuntahan na gusto sana namin puntahan kasi magbe-video yung mga kapatid ko at ito sila mami. Ano ba nangyayari? Lahat nagsasayaw. Nasa Sunworld Fansipan pa din kami niyan and pauwi na kami kaya lang yun nga may dinaanan kami. Alam nyo, totoo na sobrang lamig dito pero nakakawala talaga ng pagod. Pag nakikita mo na yung family mo na ginasusan mo para sa family na trip na ito, nag-e-enjoy, diba? Dapat ganyan. Masaya lang tayo. And syempre, sobrang priceless talaga ng reaction ng parents na para silang nagiging bata at para kayong mga PBB teen sa mga kaganyan na ninyo. Ay, di pa pala sila tapos. Tapos, syempre, dapat may time din kami ni Ali, di ba? Ayan, tagal naman Charot. Tapos, sa part na to, nakababa na kami galing train. At ano ba nangyayari sa batang to? Naghahanap kami dyan, maghahanap kami ng pamimilihan namin. Pero puro local stores pala dito. Wala pala ditong mga luxury brands whatsoever. So, nabigo ako. Kaya umuwi na lang kami at pinagmasdan ang aming kakapapalit na pera. Guys, kasi sa Vietnam, milyonaryo tayo, be. Ang ng value ng pera ng Pilipinas dito. Kaya yan, naisipan kong ipagsama-samahin ng magkakauri at para mabilang kung magkano ang budget ng Pilipinas. Sa part na to ay hinihintay na lang namin ang oras para bumalik ng Hanoi kasi mag-sleeper bus na uli kami papunta nga ng Hanoi. And pinapakita ko lang sa inyo na ganito kami as family, mahilig kami magkwentuhan, napaka-importante sa amin ng communication kasi yun yung nagpapatighten ng aming pagsasama. Anong OA naman yan? And nandito na kami sa bus stop kung saan papunta kami ng Hanoi. At ang negative part lang dyan, kailangan kaming ilipat sa hindi sleeper bus kundi sa limousine bus, which is nakaupo lang pero nare-recline naman yung share. Kaya lang sa part na yun guys, talagang nagsuka ang tatay ko. Guys, itong video na to ay kinabukasan na kasi pagdating namin ng alas 5 ng madaling araw sa Hanoi, kinancel ng Agoda, actually hindi ng Agoda, ng Hanoi Prime Center Hotel ba yun? Wait nga, tama, kinancel ng Hanoi Prime Center Hotel yung aming booking. Madaling araw guys, naghahanap kami kasi binook ko siya ng day before na mag-stay na kami pero di kami nakapag-check-in kasi nga nasa Sapa pa kami and ginawa ko yun kasi alam ko madaling araw kami dadating para alam ko na meron kaming tutuloyan pero yun dahil kinancel nila nahirapan kami si daddy nagsuka-suka pa sabi ko my god pero hindi kami nagpatinag naghanap si Ali at yung kapatid ko hanggang sa nakakita kami ng hotel na pinagstay kami hanggang alas 12 ng tanghali tas lumipat kami doon sa pinakang hotel na namin. Grabe Hanoi, grabe. And hindi pa doon nagtapos ang kalbaryo ko dahil na-cancel yun, kailangan ko mag-book ng on the spot hanggang kinabukasan kasi kinabukasan pa kami pupunta ng Hong Kong. Itong part na to, pinalipat-lipat kami ng hotel. Pero sinagot na naman ng hotel na chinek-in na namin. So, nag-check-in kami doon and ito yung amount. Tapos ngayon, kailangan naming humabol sa tour nila mami at daddy kasi na-late na kami. Pero syempre, dahil ganoon talaga ang buhay, meron talaga unexpected circumstances. Kailangan nating mag-cope at kailangan nating mag-adapt. So, tuloy ang buhay. Buti na lang marami tayong pera. Charis! Thank you, Lord! At nandito na nga tayo sa susunod naming trip sa Hanoi. At ito ang nag-iisang reason kung bakit kami pumuntang Vietnam dahil gusto ni daddy yung mga ganito, yung mga about history na pupuntahan. And ito yung, alam niyo, yung parang ano ba to? Field trip ba to? Parang ganun siya O diba, nagpa-picture pa siya. Kasi yan si daddy, frustrated soldier talaga yan. Gusto talaga niya magsundalo, police nung time na yun. Kaya lang pinigilan siya ng mga kapatid niya. Kasi alam ng mga kapatid ni daddy, dahil ganun ang mga kapatid ni daddy, na mahirap ang buhay ng isang police at ng isang sundalo. Kaya buti na lang din napigilan siya. Tapos yung kasama namin ay ang aming tour guide na napakagaling mag-discuss ng history ng Vietnam. Tapos sa discuss niya dyan na kahit na maliit sila na bansa, hindi sila natatalo sa mga laban. Kasi one thing na meron daw sila ay para silang bamboo na sama-sama silang lumalaban sa bawat pagsubok ng buhay. Charot, hindi kagaya ng Pilipinas. Yan, di ba sa history ng Pilipinas, usong-uso ang traidoran. Diyos ko kayo, wag yun ang ulitin yan. At sa dami ng ganap at ang nakwento at ang lahat-lahat ng diskusyon ay uuwi na kami. Actually, meron pang isa, may prison pa kami napupuntahan pero dadaanan na lang namin kasi gustong-gusto ko nang mamili, Gustong-gusto ko na mag-shopping. At para malaman kung ano nga ba ang kasunod, comment for part 3.